Siya na siguro ang masasabi na pinakamahinang hunter sa mundo. Ngunit isang araw nang halos mamatay siya sa loob ng isang dungeon ay nakakuha siya ng system kung saan binibigyan siya ng daily quest upang maging pinakamalakas. 10 taon na ang nakakaraan nang magsimulang maglabasan ang mga portals sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming monster sa loob nito at kung minsan ay nakakalabas pa. Hindi sila tinatablan ng modernong sandata kaya halos maubos ang sangkatauhan. Mabuti na lang at may mga tao na nakapag-awaken ng kapangyarihan upang malabanan ang mga monsters. Kalaunan ay tinawag silang mga hunters. Ang mga hunters na ito ay nahahati sa iba't ibang rankings base sa kanilang abilidad. May mga abilidad kasi na malakas at mayroon din naman na mahina. Kumbaga ay paswertehan na lang sa makukuha nilang abilidad sa awakening. Dahil kung ano ang kanilang nakuhang abilidad ay wala na itong pag-asang mag-level up pa. Ang tanging paraan na lang upang madagdagan ang kanilang lakas ay ang mag-upgrade ng equipment. Dito na ipinakilala ang bida sa istorya na si Sung Jinwoo. Isa siya sa mga minala sa awakening at nakakuha ng pinakamababang rank. Ang kanyang abilidad ay mas malakas lang ng kaunti sa pangkaraniwang tao kaya madalas ay halos mamatay siya kahit sa pinakamadaling dungeon. Ngunit dahil kailangan niya ng pera para sa gastusing medikal ng kanyang ina at sa pag-aaral ng kanyang kapatid sa kolehiyo ay patuloy niya itong ginagawa kahit na alam niyang delikado. Nang makita ng mga hunters si Jinwoo ay natuwa sila. Nangangahulugan kasi ito na madali lang ang papasukin nilang dungeon ngayon. Lumapit sa kanya si Johi at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Si Johi ay isang healer at kaibigan ni Jinwoo. Sinabi niya na galing ito sa pinasok niyang dungeon noong nakaraan. Malakas kasi ang mga miyembro ng nasalihan niyang grupo kaya hindi na sila kumuha ng healer upang mas mapabilis ang pag-clear. Sinabi ni Johi na masyado silang makasarili at hindi iniisip ang kapakanan ng mga kasama. Ngunit sinabi ni Jinwoo na kasalanan niya ito dahil siya lang ang mahina sa grupo. Tinawag na sila ni Song Cheol. Isa siyang veteranong hunter at siya ang kanilang party leader sa misyong ito. Pumasok na sila sa loob ng dungeon at pinaalalahanan siya ng isa pang veteranong hunter na mag-ingat. Makikita na isang mahinang klaseng kutsilyo lang ang hawak ni Jinwoo. Dahil wala siyang pambili ng mga mamahaling equipment. Pinagkatiwala na niya ang buhay niya rito dahil hindi niya alam ang panganib na haharapin sa loob. Lumipat ang eksena at ipinakilala si Chairman Gun Hee. Siya ang isa sa pinakamalakas na hunter sa South Korea dati. Ngunit dahil sa kanyang edad ay ipinaubaya na niya ito sa mga kabataan. Ipinaliwanag niya na kaya pumapasok ang mga hunter sa dungeon ay hindi lang upang patayin ang mga monsters na maaaring makalabas at magdulot ng kapahamakan sa mga tao. Sinabi niya na mas mahalaga na ngayon sa pamahalaan ang mga makukuhang resources sa loob nito. Ang Essence Stones na nakukuha sa tuwing makakapatay ng monsters ay naging source ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanilang ekonomiya ngayon. Isa itong malinis na alternatibong pamalit sa fossil fuels at nuclear energy. Ito ang dahilan kung bakit kumikitang kabuhayan ang pagiging hunter kahit na sobrang delikado ng propesyong ito. Isa pa ay maaari din na magawang equipment ang mga Essence Stones at ang lakas nito ay nakadepende sa kanilang kalidad. Bumalik ang eksena kay Jinwoo. Nakakuha siya ng Essence Stones na mababa ang kalidad mula sa napatay niyang goblin. Ngunit hindi niya napansin na may isa pang umaaligid. Sinubukan niyang lumaban, ngunit nasira ang low quality niyang sandata kaya siya pa ang nasaksak nito. Napatay ni Park Jin ang monster, at hinil siya agad ni Johi. Naging abala naman ang iba niyang mga kagrupo sa pagpatay sa mga monster sa paligid. Kalaunan ay napatay na rin nila ang boss monster, kaya tuwang-tuwa ang lahat. Tinanong ni Johi kung bakit hindi pa rin si Jinwoo tumitigil sa pagiging hunter, kahit na palagi itong napapahamak. Hindi nagpaliwanag si Jinwoo at humingi na lang ng paumanhin. Sinabi ni Johi na maswerte siya ngayon, ngunit paano na lang kung mas higit pa rito ang mangyari sa kanya. Nakolekta na nila ang drop ng boss monster, ngunit hindi sila masaya. Napaisip rin si Jinwoo kung sapat ba ang nakuha niyang Essence Stone kapalit ang kanyang buhay. Maya-maya pa ay sumigaw ang isang hunter, at sinabi na may nadiskubre siya. Nakakita siya ng panibagong lagusan, at napagtanto nila na daan ito sa isa pang dungeon. Sinabi ng isang hunter na magandang balita ito dahil madaragdagan ang kanilang nakuha. Sinabi ng party leader na kailangan nilang ipagbigay alam muna ito sa Hunter Association. Ngunit sinabi ni Hunter Kim na parte pa rin naman ito ng D-rank dungeon, kaya wala silang nilalabag na regulasyon. Napaisip si Leader Song. Sinabi ni Park Jin na walang mapupunta sa kanila kapag ibinigay na nila sa asosasyon ang impormasyon sa lagusang ito. Sinabi ni Song na delikado pa rin sa loob nito, kaya kailangan nilang magbotohan.
Ngunit tabla ang saloobin ng mga miyembro ng party, at ang hindi na lang bumuboto ay si Jinwoo. Alam ni Jinwoo na mas delikado sa loob ng pangalawang dungeon. Ngunit dahil kailangan niya ng perang pampagamot sa kanyang ina, ay sumang-ayon na ito. Lumipat ang eksena sa pasilidad kung saan sinusukat ang abilidad ng mga bagong hunter. Ginagawa ito upang madetermina ang kanilang ranking. Ipinakilala ang pinuno ng Hunters Guild na si Choi Jong-in. Sinabi niya sa kanyang tauhan na mag-recruit ng mga Awakeners na makikita niyang may potensyal. Dahil kailangan nila ng mas maraming maasahang hunters. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang dalawang Snatcher. Mabilis silang tumakas matapos makuha ang bag ng biktima. Ngunit may humarang sa kanila. Kinuha niya ang bag sa mga Snatchers at nawalan ng balanse ang motor. Ibinalik niya ang bag sa babae, ngunit maraming nakakilala sa kanya. Siya pala ang popular na S-rank hunter na si Cha Hayin. Agad siyang pinagkaguluhan ng mga tao, at dahil mahiyain si Cha Hayin ay mabilis itong umalis. Bumalik ang eksena sa loob ng lagusan at halos 1 oras na silang naglalakad. Tinanong ni Jo-hee si Jinwoo kung bakit siya sumang-ayon na magpatuloy. Ipinaalala niya na kanina lang ay halos mamatay na siya. Humingi ulit si Jinwoo ng paumanhin at nagpasalamat sa pag-heal sa kanya kanina. Sinabi ni Jo-hee na kung seryoso siya sa kanyang sorry ay ilibre siya nito. Nagulat si Jinwoo sa sinabi ni Jo-hee. Tinanong ni Jo-hee kung ayaw ba niyang ikain siya sa labas. Sinabi ni Leader Song na nakarating na sila sa dulo. Makikita sa kanilang harap ang malaking pinto. Sinabi ni Kim na papasok na siya. Kusang umapoy at nagbigay liwanag ang mga torch nang binuksan nila ang pinto. Pumasok na ang buong grupo. Inaasahan nila na may boss monster sa loob nito, ngunit mga rebulto lang ang kanilang nakita. Napansin ni Jinwoo na mas malaki ang rebultong ito kumpara sa mga nakapaligid. Nagtataka ang isang hunter kung bakit wala silang nakitang monsters. Nakita ng isang hunter na may mga commandments na nakasulat sa tablet. Lumapit si Song sa kanya at binasa ang nakasulat. Sinabi dito na kailangan nilang sumamba sa Panginoon at magbigay papuri. Dahil kung hindi sila mananampalataya, ay hindi sila makakalabas dito ng buhay. Sinabi ni Jo-hee na nakita niyang gumalaw ang mata ng rebulto. Kasunod nito ay sumarado ang malaking pinto. Nagulat ang lahat at sinabi ng isang hunter na uwi na siya. Siya ang isa sa mga bumoto na huwag nang magpatuloy. Ngunit nang hinawakan niya ang pinto, ay mabilis siyang tinaga ng rebulto. Nagulat ang lahat nang makita ito. Sinabi ni Jinwoo na masyadong malakas ang rebulto para sa isang D-rank dungeon. Napagtanto niya na kung gumalaw ang mga rebulto sa pinto, ay maaaring totoo ang nakita ni Jo-hee kanina. Nagulat si Jinwoo nang tumitig sa kanya ang rebulto. Sinabi ni Jinwoo na kakaiba ang panganib na hinaharap nila ngayon. Sigurado siya rito dahil palagi na lang siyang halos mamatay. Hindi siya kagaya ng ibang mga hunters na may kapasidad bumili ng magagandang equipments. Dahil may pinaglalaanan ang kanyang kinikita, kaya isang mababang kalidad na kutsilyo lang ang mayroon siya. Ngunit ganoon pa man ay hindi siya sumuko. Pinunuan niya ang kanyang kahinaan gamit ang masusing pag-obserba sa paligid. Kaya alam niyang delikado sila at sinabi sa mga kagrupo na magtago. Kasunod nito ay tumira ang rebulto ng energy beam. Kung saan natunaw ang lahat ng tinamaan nito. Sinabi ni Song Chul na huwag munang gumalaw ang lahat dahil baka makapag-trigger pa ito ng kung ano. Makikita naman na nanginginig sa takot si Jo-hee. Tinanong niya kay Jinwoo kung paano niya nalaman ang mangyayari. Sinabi ni Jinwoo na kutob lang niya ito. Nakita ni Jinwoo na tinamaan si Song at naputol ang kanyang kamay. Sinabi ni Leader Song na tulungan siya nito na patigilin ang pagdugo. Kaya tinalian ni Jinwoo ang kanyang braso. Sinabi ni Song na karaniwan sa ganitong sitwasyon ay sa healer siya magpapatulong. Ngunit alam niya na kahit isang rank B healer si Jo-hee, ay hindi kaya ng kanyang sikmura na makakita ng malulubhang sugat. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga mahihinang dungeons lang siya sumasama. Sinabi rin niya na nakapasok na siya sa loob ng mga B-rank dungeons, ngunit ang tira ng rebulto ay maituturing ng rank S. Masyadong malakas ang rebulto, at wala silang magagawa rito. Kaya kailangan nilang makahanap ng paraan upang makatakas sa lalong madaling panahon. Sinabi ng isang hunter na ayaw na niyang manatili rito at maghintay na lang na mamatay. Tiwala siya sa kanyang bilis kaya tumakbo siya ng mabilis papunta sa pinto. Ngunit tinira siya ng rebulto at agad na natunaw. Napagtanto ni Jinwoo na kung nais ng rebulto na patayin silang lahat ay nagawa na niya ito. Ang tanong ngayon ay bakit hindi na ito tumitira. Naalala niya na may mga binasang commandments si Song sa tablet kanina. Tinanong niya kung ano ang unang utos na nakasulat doon.
Sinabi ni Song na ang pinakaunang utos ay ang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Jinwoo na kutob niya na may koneksyon ang mga utos na ito sa galaw ng rebulto. Pinigilan siyang gumalaw ni Song dahil baka siya ay mapahamak. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Biglang umilaw ang mata ng rebulto. Mabilis na tumungo si Jinwoo at nakita niya na nag-deactivate ang mata nito. Sinabi ni Jinwoo na kailangan nilang pumwesto na parang sumasamba sa harap ng rebulto. Noong una ay parang diskumpiyado pa sa kanya ang ibang mga hunters. Ngunit sinabi ng kanilang party leader na wala namang mawawala kung susubukan nila. Nang ginawa nila ito ay nagbago ang kulay ng mata ng rebulto at ngumiti. Sinabi ni Park Jin na walang nangyari kaya sinubukan nitong tumayo. Natuwa siya dahil hindi na nag-react ang rebulto kaya inakala ng grupo na makakauwi na sila. Ngunit gumalaw ang rebulto at naglakad palapit sa kanila. Tinanong ni Song kung ano na ang kanilang gagawin. Sinabi ni Jinwoo na ang pangalawang commandments ay purihin ang Diyos at baka ito ang solusyon sa kanilang sitwasyon ngayon. Sinabi ng isang hunter na alam na niya ang kasunod na gagawin. Lumapit ito sa rebulto, lumuhod at nanalangin. Ngunit ngumiti ng nakakatakot ang rebulto kaya napagtanto ni Jinwoo na hindi ito ang tamang solusyon. Tinapakan lang siya ng rebulto at nagpatuloy sa paglapit sa kanila. Nagpanik na ang mga hunters at isa-isang tumakbo. Naisip ni Park Jin ang kanyang mag-ina at sinabing kailangan niyang mabuhay. Ngunit nang mapalapit siya sa isang rebulto ay hinati siya nito. Napansin ni Jinwoo na iba't iba ang hawak ng mga rebulto. Ang karamihan sa mga ito ay may sandata at ang iba naman ay musical instruments. Nakita niya na ang kanyang mga kagrupo na lumalapit sa mga rebulto na may hawak na sandata ay napapahamak. Kaya napagtanto ni Jinwoo na baka ang kaligtasan ay nasa mga rebultong may hawak na musical instruments. Sinabi niya sa mga kaparti na lumapit sa mga rebulto na may hawak na musical instruments. Lumapit si Song sa isang rebulto na may hawak na trompeta at nagkatotoo nga ang sinabi ni Jinwoo. Umilaw ang mata ng rebulto at pinatunog ang kanyang instrumento. Kaya ginawa na rin ito ng lahat at nakahanap sila ng pag-asa. Ngunit nang lumapit si Jinwoo at Johee sa isang rebulto ay hindi ito nag-react. Sinabi niya kay Johee na huwag umalis sa pwesto. Dahil napagtanto ni Jinwoo na tutunog lang ang instrumento kapag isang tao lang ang nasa harap nito. Tumakbo siya sa pinakamalapit na kaligtasan. Ngunit dahil siya na lang ang wala sa pwesto ay siya na ang hinahabol ng malaking rebulto. Muntik na siyang mapisa sa yapak nito. Mabuti na lang at nagawa niyang maiwasan ito. Ngunit napunta siya malapit sa isang rebulto na may hawak na sandata. Inakala ni Johee na patay na siya. Ngunit ipinakita na gumagapang pa siya papunta sa ligtas na rebulto. Hindi pa rin sumusuko si Jinwoo kahit pa makikitang aapakan na siya ng malaking rebulto. Makikitang nasa ilalim na siya ng paa nito, ngunit bago pa man lumapat ito ng tuluyan ay kumanta na ang babaeng rebulto ng papuri. Nagawa pa lang makalapit ni Jinwoo sa kanya. Bumalik na sa upuan ang malaking rebulto. Agad naman na lumapit sa kanya si Johee, ngunit nagulat siya nang makita na putol na ang isang paa ni Jinwoo. Mabilis siyang gumamit ng heal, ngunit sumagad na siya sa kanyang limit. Makikitang karamihan sa kanilang mga kasama ay patay na. Kaya sinisi ni Hunter Kim si Song dahil siya ang pinuno ng kanilang party. Sinabi ng ibang mga hunter na si Kim ang nagrekomendang huwag nang sabihin sa Hunter Association ang nadiskubre nilang lagusan at magpatuloy na lang dito. Sinabi ni Song na kasalanan niya ito dahil siya ang pinuno at nasa kanya ang huling salita. Maya-maya pa ay yumanig ang paligid at may lumabas na altar sa gitna ng kwarto. Sinabi ni Jinwoo na ang huling commandment ay ang patunayan ang kanilang pananampalataya. Inisip ng grupo na isa itong sacrificial altar kagaya sa mga sinaunang relihiyon. Sinabi ni Kim na ialay ni Song ang kanyang buhay dahil pananagutan niya ang nangyari sa kanila ngayon. Sumang-ayon si Song upang maging kabayaran sa mga kagrupong nawalan ng buhay. Ngunit hindi siya namatay at may isang apoy lang na nagningas nang lumapit siya sa altar kaya na-confuse ang grupo. Tinanong ni Song si Jinwoo kung ano ang kasunod niyang gagawin. Sinabi ni Jinwoo na tulungan siya ng ibang mga hunter upang makalapit at ma-check ang altar. Kasunod nito ay nagkaroon naman ng 3 apoy sa paligid ng altar. Tinanong ni Jinwoo kung may darating ba upang i-rescue sila. Sinabi ni Song na 7 araw na sila dito at mabubuksan na ng tuluyan ang portal. Para sa kaalaman ng lahat ang mga portal ay pinapasok ng mga hunters upang patayin ang boss monster sa loob nito. Ginagawa nila ito upang ang portal ay sumarado. Dahil kapag umabot ng 7 araw at hindi pa ito nagsasarado, ay tuluyan na itong mabubuksan. Ito ang tinatawag nilang dungeon break.
kung saan ang mga monsters sa loob ay maaari nang makatawid mula sa portal papunta sa mundo. Napagtanto ni Jinwoo na kung hindi nila matatapos ang dungeon na ito ay makakalabas ang rebulto at siguradong mas marami pa ang mapapahamak. Sinabi niya sa lahat na lumapit na sa altar. Lumiyab ang dalawa pang apoy at makikitang nag-activate ang altar. Kasunod nito ay nagkaroon pa ng maraming blue flame sa paligid at bumukas ang pinto. Tinanong ng isang hunter kung maari na ba silang lumabas. Namatay ang isang blue flame at na-activate ang mga rebultong may sandata. Lumapit ang mga ito papunta sa kanila. Nagpanik muli ang mga hunters at tinanong sa isa't isa kung ano ang kanilang gagawin. Si Jinwoo naman ay masusing nagmamasid. Sinabi ni Jinwoo kay Johi na huwag pumikit at tingnan lang ang mga rebulto. Tumigil sa paglalakad ang mga rebulto. Kalaunan ay hindi na kinaya ng babaeng hunter ang tumitig at napapikit ito. Gumalaw ulit ang rebulto at dahil sa kanyang takot ay napatakbo siya papunta sa pintuan. Kasunod ng kanyang pagalis ay namatay ang isang apoy. Sinabi ng isang hunter na sumarado ng kaunti ang pinto, ngunit nakalabas ng maayos ang babae. Sinabi ni Jinwoo na isang trap ang pinto dahil ang sinasabi sa huling utos ay patunayan ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin nito ang pinto ay isang temptasyon kaya kailangan nilang manatili sa altar. Ngunit hindi na kinaya ng isang hunter ang pangamba at tumakbo na rin palabas sa pinto. Sinabi ni Jinwoo na ang apoy na kulay blue ay nagsisilbing countdown at ang kanilang goal ay ang makasurvive hanggang sa maubos ito. Sinabi ni Kim na wala itong kasiguraduhan. Dahil maaari rin na magsarado ang pinto kapag naubos na ang oras. Sinabi niyang may pamilyang naghihintay sa kanya at tumakbo na palabas ng pinto. Dahil sa mga naiwang blind spots ay lumapit ang mga rebulto na hindi natititigan. Sinabi ni Song na lumabas na silang dalawa ni Johi at siya na ang magpapaiwan. Dahil bata pa silang dalawa at malayo pa ang kanilang mararating. Ngunit dahil sa takot at pagod ay hindi maigalaw ni Johi ang kanyang mga paa. Sinabi ni Jinwoo na buhatin na ni Song si Johi at siya na ang magpapaiwan. Ngunit ayaw pumayag ni Song. Sumigaw na si Jinwoo at sinabi na sa tingin ba ni Leader Song ay mabubuhat niya si Johi gamit ang isang paa lang. Sinabi ni Johi na siya na lang ang magpapaiwan dahil siya ang pabigat sa grupo. Ngunit sinabi ni Jinwoo na nangako siya sa kanya na ikakain siya sa labas. Ibinigay niya ang nakuha niyang Essence Stone at sinabi na kukunin na lang niya ang sukli sa oras na makalabas siya rito. Pinatulog na siya ni Song dahil hindi papayag si Johi na iwan si Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na mag-ingat sila at bilisan dahil maubusan na sila ng oras. Nagpasalamat si Song at umalis na silang dalawa. Nagpasalamat rin si Jinwoo na ang kanyang kamatayan ay kanilang kaligtasan. Nanghihinayang lang siya na hindi siya kumuha ng insurance. Sinabi niya na hindi siya papayag na basta na lang mamatay nang hindi na isasama ang kahit isa sa mga rebulto. Nagsimula ng sumugod ang mga rebulto. Naputol na rin ang isang kamay ni Jinwoo. Sinabi niyang siya ang pinakamahinang hunter, ngunit hindi siya sumuko at pinilit pa rin na punuan ang kanyang kahinaan. Gusto niyang maging malakas ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito nagawa. Sinabi niya na walang halaga ang kanilang mga rason. Dahil kahit siya ay may pamilya rin at gusto niyang makasama ang mga ito. Kalaunan ay bumagsak siya sa gitna ng altar. Bumuelo na ang isang rebulto upang tapusin siya. Sinabi ni Jinwoo na sana ay may isa pa siyang pagkakataon na mabuhay. Kasunod nito ay namatay ang huling blue flame. May lumabas na notification at sinasabing nakapasa siya sa kwalifikasyon na maging isang player at may 2 segundo siya upang tanggapin ito. Hindi na siya nag-isip at agad itong tinanggap. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.